Naisip niyo na ba kung gaano tayo kakaiba sa panahon ngayon? Kasi sa isang banda, yung mga kaya nating gawin, grabe, parang mahika na. Nakakarating tayo sa buwan, di ba? Isang pindot lang, kaya nating kontrolin yung napakalalakas na puwersa. Pero sa kabilang banda naman, bakit parang mas hirap pa tayong kontrolin yung sarili nating isip at damdamin? Halika, pag-usapan natin yung malaking agwat sa pagitan ng panlabas at panloob nating kapangyarihan. Okay, so heto yung magiging takbo ng usapan natin. Uumpisahan natin sa dilema, titingnan natin kung ano ba talaga yung problema, tapos susuriin natin yung mga posibleng solusyon hanggang sa mahanap natin kung ano ba talaga ang susi sa lahat ng ito. Isipin nyo to ha, kunwari may isang tao mula sa, sabihin nating sinaunang panahon, biglang napapadbad dito sa mundo natin ngayon. Ano kaya ang iisipin niya? Tsak na mapapanganga siya. Para saan niya, yung teknolohiya natin, yung mga kotse, yung internet, purong mahika yan. Siguradong iisipin niya na isa tayong lahi ng mga maladiyos. Pero yun nga ang tanong, totoo nga ba? At dito na natin makita yung malaking kabalintunaan, yung sobrang layo ng agwat ng mga kakayahan natin. Kasi sa panlabas, para tayong mga Diyos. Kaya nating puntahan ng buwan, kaya nating sisirin yung pinakamalalim na parte ng karagatan, pero pagdating sa sarili nating mundo, sa loob natin, para tayong mga ordinaryong mortal. Hindi natin maiintindihan ang sarili nating isipan, hirap tayong kontrolin yung mga emosyon natin, at madalas, para tayong alipin ng sarili nating mga gusto. At itong agwat na to, hindi lang to isang simpleng konsepto ha. Merong itong tunay at masasabi nating mapanganib na epekto. Ito yung tinatawag nating ang malaking panloob na agwat. So para mas malinaw, habang palakas ng palakas yung kontrol natin sa mundo sa labas, palaki naman ng palaki yung distansya nito sa kakayahan nating pamahalaan yung sarili nating sa loob. At ayon sa maraming mga dalubhasa, ito raw yung isa sa mga pinakaugat ng maraming problema natin ngayon sa ating sarili man o sa ating lipunan. At ano yung resulta? Sigurado akong ramdam natin to lahat araw-araw. Yung buhay parang mas nagiging komplikado. Palagi tayong pagod. Ramdam natin yung pressure mula sa trabaho, sa social media, sa lahat ng bagay. At dahil kulang tayo sa panloob na lakas para harapin lahat yan, madalas ang bagsak natin ay pagkabigo, stress at kung minsan yung pakiramdam na parang wala ng pag-asa. Siyempre, may mga nag-iisip ng solusyon. Isa sa mga pinakasikat na ideya ay ang pagpapasimple ng buhay. Parang back to basics, ika nga. Pero, sapat na ba talaga yon? Tingnan natin. So basically, may dalawang landas na pwedeng tahakin para ayusin itong problema. Una, yung pagbabago sa labas, which is yung pagpapasimple ng buhay. At yung pangalawa naman, yung pagbabago sa loob. Unahin muna nating silipin yung una. Alam nyo, hindi na bago tong ideya na to. Matagal na. Mula pa sa mga philosopher tulad ni Rousseau at Rowe, may panawagan ng bumalik sa mas simpleng pamumuhay. At ngayon, parang lalo pa tong lumalakas. Ang dami nating naririnig na kailangan nating iwanan yung magulo at komplikadong buhay na dala ng modernong mundo. Okay, wag nating isipin na walang kwenta to ha. May malaking tulong talaga ang pagpapasimple ng buhay. Yung pagbabawas ng gamit, pag-log off muna sa social media, pagpunta sa nature, lahat yan maganda. Pero may hangganan din kasi yan. Hindi naman natin pwedeng takasan na lang bigla yung mga responsibilidad natin sa pamilya at trabaho. Kasi ang totoo, ang problema ay hindi yung teknolohiya mismo, kundi yung paraan ng paggamit natin dito, kung paano natin hinahayaang kontrolin tayo nito. Kaya eto na yung tanong. Kung yung pagbabago sa labas ay parang band-aid solution lang, ano pa ba yung kulang? Saan pa tayo dapat tumingin para sa tunay na lunas? At dyan na pumapasok yung ikalawang landas at marahil yung mas mahalaga, ang pag-amin na ang tunay na solusyon wala sa labas. Nagmumula ito sa loob mismo natin. At pakinggan niya to kasi hindi to biro. Hindi lang to para sa self-help o personal na kapakinahan. Ang pagpapalakas natin sa ating sarili mula sa loob ay isang pangangailangan para manatili tayong matino. At sa mas malaking pananaw, para na rin to sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Isipin nyo na lang, mga taong may kapangyarihang maladyos pero yung emosyon at pag-iisip ay parang sa isang bata. Sobrang delikado niyan, di ba? Okay, sige. Panloob na kapangyarihan. Medyo malawak pakinggan, di ba? Kaya kailangan natin maging mas specific. Saan ba talaga tayo dapat magumpisa? Ano ba yung pinakapundasyon ng lahat ng yun?
Kung may iisang bagay lang tayong pwedeng pagtuunan ng pansin para simulan yung pagbabagong to, para palakasin ang sarili natin from the inside out, ano kaya yun? Ang sagot, ayon sa ating sinusuri, ay simple lang pero napakalalim. Ang kalooban, o kung sa English pa, the will. So, bakit yung kalooban? Bakit yun ang pinaka-importante? Dalawa ang pangunahing dahilan. Una, dahil ito yung sentro ng ating pagkatao. Ito yung pinakamalapit sa ating tunay na ako. Pangalawa, ito yung may function na magpasya, magplano, at higit sa lahat, magpatuloy kahit gaano pa kahirap. Isipin nyo, kahit kaano tayo katalino o kabait, kung wala tayong matatag na kalooban, walang direksyon lahat yan. Sige, mahalaga pala ang kalooban. Ngayon, paano natin to palalakasin? At dito, madalas nagkakamali ang marami. Kasi hindi ito isang bagay na binabasa lang sa libro o pinag-aaralan sa isip. Dito nating makikita yung pinagkaiba. Pwede tayong magbasa ng lahat ng libro tungkol sa willpower. Pero madalas, imbes na luminaw, mas lalo lang tayong nalilito. Ang taning paraan pala para talaga nating maintindihan at mapalakas ang ating kalooban ay sa pamamagitan ng direktang karanasan. Kailangan mo itong maramdaman. Kailangan mong matuklosan mismo kung ano to sa loob mo. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. At hindi to isang tanong na para sagutin ng iba para sa'yo. Isa itong paanyaya, isang hamon na simulan yung pinakamahalagang paglalakbay na gagawin mo. Yung pagtuklas sa kapangyarihang natutulog lang dyan sa loob mo. Kaya ang tanong ay, paano mo sisimulan na kilalanin ang sarili mong kalooban simula ngayon?